Hello guys, welcome to our channel, Nobots channel. Ngayong gabi ay tatalakayin natin ang mga questions about Napolcom. Kasi nagpo-post kami doon sa aming channel, sa Nobots channel FB page tungkol sa exam schedule about Napolcom. So ito yun. So meron ako ditong co-host na magbabasa tungkol sa advisory ng Napolcom. Siya ay walang iba kundi si Mr. Alken Bagante. So ito ang advisory. The National Police Commission Napolcom opens online application schedule for computer assisted examination CEX for the PNP entrance PNPE examination on October 5 to 9, 2020. The CEX will be held at the Napolcom Central Office in Quezon City on the following dates: October 12, 14, 16, 19, 21, and 23. November 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, and 27. And December 2, 4, 7, 9, and 11, 2020. The Napolcom CX is open only to the PNP examinee. Those applicants who were processed for the April 26, 2020. So itong advisory na to ay open for all, for those who are canceled their examination last April 26, no? At ito ay ang exam na ito ay exclusive lamang sa mga canceled applicants or examiners during na na-cancel dahil sa pandemic. So sa ating mababasa na kung gusto mong mag-exam ay magpresenta lamang ng mga required supporting documents na ipapasa sa DILG Napolcom Center, EDSA, corner Quezon Avenue, Quezon City. So yung mga canceled examinee. So doon ay no ID, no processing, medical certificate indicating that he or she is a COVID-free, issued by the municipal, city, or provincial health office within 72 hours prior to the examination day. So the letter of intent, so kailangan yung magpasa ng letter of intent na kukuha kayo ng CAEX exam or computer assisted examination, and also the admission slip at OR. Ito ay issued by the Napolcom Regional Office for the April 26, 2020 PNPE examination, yung cancel. So only 15 examinees per day shall be accommodated, and only those with normal body temperature. So nagets nyo na guys? Okay na ba tayo dyan? Okay, punta na tayo sa exam reviewers or Napolcom reviewers. So ang aking co-host ay siyang magbabasa sa mga questionnaires at ako ay sasagot. So first question. The first book which was printed in the Philippines in the year 1593. A. El Filibusterismo. B. Noli Me Tangere. C. Doctrina Christiana. D. Patria Adorada. Patria Adorada. So ang tamang sagot dito ay
C. Doktrina Kristiyana. Ito ay yung first book na na-publish during 1593. So another question. So, second question. Calabarzon is an administrative region in the Philippines which is comprised by 5 provinces, namely Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. What is Calabarzon formerly known as? A. Southern Tagalog Province. B. Southern Tagalog Region. C. Southern Tagalog Mainland. D. Southern Tagalog Land. E. Southern Tagalog. So ang tamang sagot dito ay C. Southern Tagalog Mainland. Ang Calabarzon ay hindi ito isang isla kundi isang pangunahing lupa doon sa Luzon. Kung ang ibig sabihin nito ay hindi siya isang isla o island, isa siyang lupa, mainland. So, next question. The Fall of Bataan, which we celebrate every 9th of April, is also regarded as A. Araw ng mga bayani. B. Araw ng kabayanihan. C. Araw ng kagitingan. D. Araw ng katapangan. So anong sagot mo dito, co-host? Try to guess. Maybe araw ng mga bayani. Tama ba siya? Alamin natin. So ang tamang sagot dito ay ang April 9 or 9th of April is what we celebrate, the araw ng kagitingan. Tama ba? Yan ay araw ng kagitingan. So kung kailangan nyo ng kalendaryo, so kayo na ang bahala. So, yun pala. So, next question. He was otherwise known as the President of the Masses. A. Ramon Magsaysay. B. Joseph Ejercito Estrada. C. Ferdinand Marcos. D. Rodrigo Duterte. So, sino ba ang pangulo dito? Co-host. Si Rodrigo ba? Duterte? Siya ba ay President of the Masses o pangulo ng mga masang Pilipino? Sa palagay ko ay parang siya ang recent president ngayon. Tama! So, ang tamang sagot dyan ay si Ramon Magsaysay. Siya ay close sa mga masang Pilipino. Siya ay malapit sa mga masang Pilipino during his presidency. Pinuntahan niya yung mga magsasaka, farmers, at kasabay niyang kumain, mga mangisda, at lahat ng mga tao. So, yon. Next question. The 8 rays of the sun in the Philippines flag represent the first 8 A. Filipino heroes that led the Filipinos to revolt against the Spanish colonizers. B. Province that revolted and struggled against the abuses of Spanish friars and conquistadors. C. Province that revolted and struggled against the abuse of the Japanese Imperial Army. D. Filipino heroes that supported the American soldiers in a fight against Japanese invaders. So, ang tamang sagot dito ay kung makikita mo ang watawat ng Pilipinas, di ba merong race dyan? Yan ay 8. So, ang ibig sabihin ng 8 rays of the sun in our Philippine flag, it represents the provinces na nagre-revolt during Spanish time, na kung saan sila ay pinahirapan sa mga mapang-abusong Espanyol at mga pare at mga yung nag-i-invade or conquistadores. So yon. Next question. The following are famous works and writings of Rizal except
Mi nombre espejo. Ay, A. Mi nombre espejo. B. A la Juventud Filipina. C. Himno al Trabajo. D. Mi último adios. Ang tamang sagot dito, yung tatlo, A la Juventud Filipina, Himno al Trabajo, Mi Ultimo Adios ay mga famous works and writings of Rizal. Ang Mi Nombre Espejo ay hindi sa kanya. So, next question. What was the first church in the Spanish built on the island of Luzon in 1571? A. Immaculate Conception of San Agustin. B. Santa Cruz Church. B. Santa Cruz Church. C. Santo Niño Church in Tondo. D. Quiapo Church. E. Mother of Perpetual Help in Baclaran. So, ang tamang sagot dyan ay Immaculate Conception of San Agustin was built in the island of Luzon in 1571 during Spanish time. So, yun nga. Next question. A fourth-class municipality and a coastal resort town of Ilocos Norte and a popular tourist destination because of its resort and beaches. A. Sarat. B. Lahog. C. San Nicolas. D. Pagudpod. E. Burgos. Ang tamang sagot ay Pagudpod. It is the fourth-class municipality at isa ito ring resort town sa Ilocos Norte na popular sa mga tourist destination dahil sa mga maraming mga resorts and beaches. Letter D, Pagudpod. So, next question. It was the Philippine Army contingent of the United Nations forces that fought in the Korean War in 1950 to 1953. A. Philippine Expendables Force to Korea. B. Philippine Executive Force to Korea. C. Philippine Action Force to Korea. D. Philippine Expeditionary Forces to Korea. Tamang sagot ay letter D, Philippine Expeditionary Forces to Korea. Ito yung mga pinadala sa Korea noong panahon ng pakikipag-away o Korean War noong 1950 at 1953. Next question. It was a surprise military strike by Imperial Japanese Navy against the United States Naval Base on the morning of December 7, 1941. A. The Great Marianas Turkey Shot. B. Battle of the Philippine Sea. C. Bombing of Pearl Harbor. D. Hiroshima bombing. Ikaw makakasagot pa ka ba rito? Napakadali na lang. Ano sa tingin mo ang tamang sagot? Maybe C. Bombing of Pearl Harbor. Tama. Bakit mo nasabi na bombing of Pearl Harbor? Maybe familiar siya sa akin. Mukhang nabasa ko na to. Sorry yan. Mukhang tama ka. May tama ka. Yan yung bombing of Pearl Harbor. Kung bakit. Ba't mo nabasa? Popular ba yung bombing of Pearl Harbor? Mukhang popular siya sa mga kan kasi yun nga, nabasa ko nga eh. Wala ka bang explanation? Bakit? Ano ba sa tingin mo, ba't binomba ang Pearl Harbor? Okay. Meron siyang gustong sabihin.
So, yun nga kasi binumba ang Pearl Harbor kasi ang Imperial Japanese Navy ay against sa United States Naval Base. So, binumba nila ito. Okay. So, ang bombing of Pearl Harbor, ito yung pagsisimula ng World War II. Dito sa Pilipinas yan nagsimula. Kumbaga, ang Japanese doon, panahong yun ay mukhang meron silang interes sa buong mundo na kaya nilang sakupin ito sa pamamagitan ng pag-atake. Gusto nilang sakupin ang buong mundo. Ngunit, so, yan, bombing of Pearl Harbor. So alam na natin. So, next question. He is the first Filipino president of the University of the Philippines, Diliman. A. Jose Calderon. B. Ignacio Villamor. C. Rafael Palma. D. Jose Aquino. Hindi ko to alam ang sagot nito So, next question. Hindi ko yan alam. Next question tayo. Next question. So, he is considered as the hero of the Battle of Tirad Pass. A. Macario Sakay. B. Gregorio del Pilar. C. Antonio Luna. D. Emilio Jacinto. So, alam mo to. The Battle of Tirad Pass. Mr. Co-host, he is the hero of the Battle of Tirad Pass. Philippine history. Parang hindi ko to alam. Hindi ka ba pumasok sa yung history subject? Nakalimutan ko lang. Nakisakay ka lang ni Macario. So, ang tamang sagot dyan ay si Gregorio del Pilar, ang batang general na namatay during Emilio Aguinaldo's presidency. So yun pala. Sige, next question tayo. This is the Philippine National Cemetery within Fort Bonifacio, and it was designated as the official place of burial for deceased Philippine President, national heroes, patriot, national artist, and national scientist. A. North Cemetery. B. South Cemetery. C. Libingan ng mga bayani. D. Manila Memorial Park. E. Loyola Memorial Park. Alam mo ba ang sagot nito? Alam mo ba ang sagot sa... Ano bang sagot mo? Maybe libingan ng mga bayani. Okay, tama. So, yung mga namatay na mga Philippine presidents, mga national heroes, at iba pang national artist at national scientist, karapat-dapat silang ilibing sa mga libingan ng mga bayani. So, tama? Tama. So, next question. It is the law which allowed the establishment of American civil government. Next question. The first and oldest commercial airline in the Asia, serving 31 destinations in the Philippines and 41 overseas destinations in Southeast Asia, East Asia, Middle East, Oceania, North America, and Europe. A. Cebu Pacific. B. Singapore Airlines. C. Cathay Pacific. D. Philippine Airlines. E. Air Asia. So, dito sa buong Asia, ang pinakauna at pinakalumang airlines o paliparan ay walang iba kundi ang Philippine Airlines na nagsiserve ng 31 destinations in the Philippines and also 41 overseas
destinations all over the world. So yun nga. Next question. It is the date which marked as Philippine Independence Day when Emilio Aguinaldo waved the Philippine flag for the first time in Kawit, Cavite. A. June 12, 1899. B. June 12, 1898. C. June 12, 1895. D. June 12, 1896. Anong tamang sagot, co-host? Ah, So, ay, June, June 12, letter B, June 12, 1898. ah, June 12, 2000, 1998 is our uh, centenarian, centenarian day, 1998. Alam mo ba yung centenarian? ah, Yan yung pag yan yung pagkaka-free natin sa mga centenarian means 100. 100 pala. Dr. Jose Rizal wrote, Ano ba yan? Ano ba? the EDSA Revolution, or what we call People Power Revolution, is celebrated on what date? A. February 25, 20. C. February 15. D. February 26. Next question. Who was incarcerated president during the Japanese occupation? A. Jose P. Laurel. B. Manuel L. Quezon. C. Epidio Corino. D. Sergio Osmeña. Sergio Osmeña. So, ang tamang sagot dito ay Manuel L. Quezon, hindi si Jose P. Laurel. Kasi noong bago pumunta ang mga Japanese dito, ang Pangulo noon ay si Manuel L. Quezon. Ano mo ba kung ano ang ibig sabihin ng incarcerated president? Imprisoned president. Incarcerated. So yun pala. So next question. He is known as the founder and father of the Katipunan, Supremo, or the Great
Plebeian. Plebeian. A. Andres Bonifacio. B. Gregorio del Pilar. C. Antonio Luna. D. Emilio Jacinto. So, alam mo ba ang sagot dyan? Father of Katipunan? Ano ba sa'yo? Ang sagot ko ay A. Andres Bonifacio. Yung bayani na palaging nakahubad. Andres. So, at tawag sagot dyan ay tama. Andres Bonifacio, Father of Katipunan. So, nakatama tayo. Next question. He was one of the heroes of the Battle of Hill Eyre during the Korean War as a young lieutenant and later served as a president of the Philippines. A. Ferdinand Marcos. B. Benigno Aquino III. C. Rodrigo Duterte. D. Fidel V. Ramos. So, ang Battle of Hill Eyre during the Korean War ay walang ibang presidente kundi si Fidel V. Ramos. Yung Philippine expeditionary yung basta yun Philippine Expeditionary for Korean War. Yun nga. 30 Fidel V. Ramos. Next question. It is considered as the oldest city in the Philippines. A. Manila. B. Davao. C. Dumaguete. D. Cebu. Anong tamang sagot? Manila. A. Manila. So, ang yung choice ay Manila. Di ba 4 lang yan? Hindi ka pa nakatama. Tamang sagot dyan ay Cebu. Bakit Cebu? Dahil dyan yung una na-discover ng mga Espanyol ang Cebu City. Doon nakipaglaban si ating pinakaunang bayani. Sino ang pinakaunang bayani? Si Mia? Hindi, sila Lapu-Lapu. Kita punta tayo kay Mia. Hero din yan eh. Next question. The composer of the Philippine National Anthem, Lupang Hinirang. A. Ador de Leon. B. Macario Sakay. C. Julian Felipe. D. Jose Palma. So, ang nag-compose ng Philippine National o Pambansang Awit na Lupang Hinirang ay si Julian Felipe. So, si Julian Felipe, siya yung nagsulat ng kanta tungkol sa ating pambansang awit na Lupang Hinirang. Napakagandang awitin. Yeah. Awitin mo nga. Mamaya na, marami pa tayong tanong. Next question. It is considered as national language in the Philippines. A. Filipino. B. Filipino. C. English. D. Tagalog. So, alam mo na ba ang sagot? National language. Ang sagot ko ay A. Filipino. Okay, tama. Kasi meron ka bang subject na Filipino o Pilipino? Filipino ang subject namin. Yan ay Filipino. Ano ka ba? Ay, Filipino. Ano ka ba? So, ang tamang sagot ay Filipino. Hindi English ha. Kasi wala tayo sa United States. At hindi rin Tagalog. Kasi iniba na yung Filipino. Ito na yung iniba na yung Tagalog. Dati, Tagalog inaprobahan ni Manuel L. Quezon. At ito rin ay ni-revise at ginawang Filipino. At bakit Filipino? Bakit Filipino? Ang Filipino ay kinuha sa salita o pangalan ni Philip II, King Philip ng Spain. Filipino, Philippines. So, ayan nga. Next question tayo.
who holds the highest position in the Philippines during the Spanish period, who function is to exercise powers in behalf of the Spanish colonial government? A. Alcalde Mayor. B. Gobernadorcillo. C. Gobernador General. D. Cabalde. Kabilde. So ano bang pinakamataas na posisyon dyan sa ating gobyerno ngayon? Dati, ngayon, ano bang pinakamataas? Kapitan ba? Mayor. Mayor? Gobernador pala. Pinakamataas. Presidente. Akala ko ang kardinal. Diba ang the church and the state magkaiba yan. Hindi mahihimasok ang simbahan sa gobyerno. So ang tamang sagot dito, ano bang tamang sagot dito sa Spanish time? Dito. Try to guess. Ang sagot ko ay C. Okay. Gobernador General. Tama ba? Tama. Ang gobernador general ang pinakamataas. Governor General. Hindi sa One Piece ha. So, tama. Next question. Is the one of the Pseudonyms. pseudonyms of Dr. C. Rizal? A. Hermano Puli. B. Plaridel. C. Magdalo. D. Laong Laan. Ang tamang sagot ay Laong Laan. Nickname of Dr. Jose Rizal, Palayaw. So yun pala. Next question. Mana. Tapos na. Tapos na pala. So, salamat sa pakikinig. Salamat sa pakikinig. Salamat at magandang gabi sa inyo. Okay. Bayan. Sana naway makapasa kayo sa ating exam ngayon. Salamat mga kaibigan, mga kanubots. We're signing off.